Si Penelope Malvar ay napilitang magtrabaho sa bar na kinauutangan ng ina niya dahil tinakbuhan nito ang mga utang niya at pinangkolateral ang pangalan ni Penelope bilang garantor dahilan para siya ang sumalo ng utang ng ina. Wala siyang magawa kundi magtrabaho bilang isang waitress dahil ayaw niyang gumawa ng kahit anong ikadudumi ng sarili niya. Ngunit dahil sa angking ganda ng hubog ng katawan at maski muka, ay di maiiwasang mabastos siya, hipuan o sipulan, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Hanggang sa may isang malalang aksidente ang magpapabago ng buhay ng dalaga. Balak sana siyang pagtangkaan ng isang manyak na matanda, ngunit nakapalag siya. At sakto namang napadaan si Colin Javier sa kwartong yon at na-witness lahat ng pangyayari at iligtas rin si Penelope sa kamay ng manyakis na matandang yon. Simula noon ay naging close na sila ni Colin hanggang sa bigla itong nag-propose sa kanya. Ano kaya ang gagawin ni Penelope? Tatanggapin niya kaya ang alok nitong magpakasal sila at makikilala niya kaya ang dati niyang kabata? Maaalala pa kaya ni Penelope ang dating pangako nila sa isa't isa? Nagising si Penelope dahil sa lakas ng katok sa pintuan ng bahay nila. Lumingalinga muna si Penelope bago tuluyang bumangon. Naglakad siya papuntang pinto. "Sino ho yan? Teka lang po." Ngunit walang sumagot. Patuloy lamang ito sa pagkatok kaya naman nagmamadali nang tumungo sa pinto si Penelope. "Teka lang ho, heto na!" Nang buksan niya ang pinto ay tumambad sa kanya ang isang babae na sobrang kapal ng make-up at halata ang katandaan. "Ikaw ba ang anak ni Felicia?" Ako nga po. Bakit po? Wala po si mama rito eh." Mukhang isa naman itong maniningil, ngunit hindi pa kasi bumabalik ang ina niya, halos isang buwan na ang nakakalipas. Tunog ng paghampas ng matanda sa pintuang kahoy. "Yung nanay mong yan, hindi marunong magbayad ng utang. Ilang buwan nang hindi nagpapakita o nagbabayad ang ina mo sa boss namin." Dahil sa gulat sa mga malalakas na tunog, kasabay ng pagsigaw ng matanda, ay hindi maiwasang manginig sa takot si Penelope. Pasensya na po, babalitaan ko na lang po kayo." Hindi na natapos ni Penelope ang sasabihin niya dahil nagsalita ang ginang. "Pasensya na naman. Puro ka na lang pasensya. Hindi ako mapapalamon ng pasensyang yan ha. Tabi!" Matapos noon ay tinulak si Penelope ng ginang at lumibot sa maliit na apartment ng dalaga. "Wala namang mabibentang gamit dito. Sabi ni boss kahit anong kunin ko dito, ibebenta ko. Puro basura naman ang nandito." Pweh! Akala ni Penelope ay aalis na ang ginang, ngunit nagulat siya nang kunin nito ang pulsuhan niya. Total, pangalan mo naman na nakalagay sa collateral. Ikaw na lang ang dadaling ko kay boss. Siya nang bahala sa'yo." Nagpupumiglas pa sana si Penelope, ngunit sa huli ay sumama na lamang siya. Makikiusap na lang siya sa kung sino man na pinagkakautangan ng ina niya. Dinala siya nito sa isang malaking bar. "Boss lady, wala akong nakita mga gamit na pwedeng ibenta. Lahat patapon. Itong dalagitan na lang na to ang nakita ko na pwedeng mapakinabangan, kaya dinala ko siya rito." Matapos noon ay tinulak siya ng ginang papalapit sa isang matangkad na babae na sobrang kapal din ng makeup pero bagay na bagay sa kanya. She's good. Mukhang papatok siya rito sa bar." Mapanuri siyang tiningnan ng tinatawag nilang boss lady. Napayakap na lamang si Penelope sa sarili niya. "You, alam mo ba kung bakit ka nandito?" Hindi po. Mukhang wala ring sinabi sa iyong nanay mo. Kawawa ka namang bata ka. Yang magaling mo kasing ina, umutang sa akin ng halos 30,000 at ilang buwan na simula nang hindi siya nagpapakita. May pisong kusing wala man lang siyang binigay sa amin. That's why we need a collateral sa lahat ng inutang niya. At dahil wala namang mabebentang gamit sa inyo, wala kaming choice kundi kunin ka. Total, pangalan mo naman na nakalagay sa guarantor. You need to work here in my bar hanggang sa makabayad ka ng utang mo sa akin. Huwag po! Please!
Kahit ako na po, ako nung utang ni Mama. Huwag niyo lang po ako pagtrabahuin sa bar. Pagmamakaawa ni Penelope, hindi siya pwedeng magtrabaho sa bar. Kailangan niya pang mag-LET exam ngayong taon. Kailangan niya mag-review. Paano ka makakabayad sa akin? May trabaho ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang kinikita rito sa bar? Mas mapapadali ang pagbabayad mo sa akin. Flexible ang schedule mo. Malay mo, makahanap ka pa ng mayamang lalaki na mag-aahon sa'yo sa hirap. Hindi po ako ganang tao. May dignidad pa rin po ako kahit papaano. Napatawa ng malakas ang kaharap ni Penelope. I love your mindset. You're so naive. Akala mo ba makakasurvive ka sa mundong to gamit yung dignidad mo? Okay, sige. Ayaw mo magtrabaho sa bar ko? Then gusto mong bayaran mo ako ngayon din. Akin na. Give me my 30,000 pesos. Nanlumo si Penelope. Wala siyang gaanong kalaking pera. Dahil lahat ng ipon niya binayad na niya sa tuition niya para makagraduate siya. Wala pa po akong ganyan kalaking halaga. Pero pwede po bang kahit hulug-hulugan ko lang po muna? Tumawa ulit si boss lady. No! Gusto ko. Ngayon na. Total nagmamataas ka sa akin. Go on. Where's my 30,000? Wala nang nagawa pa si Penelope kundi pumayag na lamang na magtrabaho sa bar. Ayaw niyang mas lalo pang magipit at baka mas lalo siyang pahirapan ng mga ito. Wala po talaga. Pasensya na po. Tingnan mo nga naman. Ayan ang napapala ng dignidad mo. Mamili ka. Magtatrabaho ka rito sa bar ko para mabayaran mo ko? O aabot tayo sa hindi mo gustong mangyari? Magtatrabaho na po ako. Pero pwede po bang mag-request? Wow, napakatigas mo ah. Pero sige, dahil naawa ko sa'yo at sa pag-aambad doon na sa'yo ng nanay mo, ano yung request mo? More money hindi ko problem. Hindi po. Kahit sakto lang po sa pang-araw-araw ang iwan niyo sa sweldo ko, okay lang po. Pero sana po payagan niyo ako na magtrabaho bilang isang waitress. Hindi ko po talaga kayang ibenta ang sarili ko. Ang dami-dami mong arte sa buhay. Ganon din naman ang kalalabasan mo pagkalaon eh. Rinig ni Penelope na asik ng matanda, ngunit hindi siya nagpatinag. Okay, forcing someone to be a table girl is against our bar's morals. Ngayon ka na magsimula. Girls, dress her up. Bigla namang nagsipasukan na ang ilang babae na nakasuot ng halos bra na lamang at panty na sobrang kinang. May hawak-hawak rin ang isang babae na tulad ng kasuotan nila. Teka po, ipapasuot niyo po ba sa akin yan? That's your uniform. Bakit, aangal ka ba? Papahirapan mo na naman ba ako? Pero, kasi po, just shut up, okay? Gusto mong kumita pero ang dami mong arte. Bihisan nyo na yan. Hanggang sa wala na ngang nagawa si Penelope kundi hayaan ng mga babae na hubaran siya at isuot ang mga malalaswang kasuotan sa katawan niya. Sa unang araw pa lamang ni Penelope, halos lahat ng lalaki sa bar ay naglilingunan sa kanya. Bro, nakita mo yung babae na yun? Damn! Sarap bro! Tingin mo, sobrang sexy. Oo nga no, ngayon ko lang nakita yan. Bago ba siya? Sexy bro, sarap! Sarap i-table oh. I-order ko ba? Go pre, dali. Baka hindi lang table ang tinatrabaho niyan. Tipan na lang natin ng malaki. Tumaas ito ng kamay at lumapit ang manager. Senyales kasi ito na o-order sila ng babae. Sino pong gusto nyo? Yung regular ba? Umiling ang lalaki. No, we want that girl. We want her na maging table girl namin. Saad nito sabay turo kay Penelope na busy mag-serve ng mga alak sa kabilang table. Pasensya na po sir, but you know our bar rules. Ang waitress ay waitress at ang table girl ay table girl. Pasensya na po. Matapos noon ay umalis na ang manager. Hindi naman maipinta ang mukha ng mga lalaki. Sayang, sarap pa naman niyo. If we can table her, then let's do something else. Hindi ako mapapakali nang hindi siya nahahawakan. Lalo na yung makinis niyang bewang at legs.
3 beer pa nga. Hoy waitress, dito oh. Dali-dali namang lumapit si Penelope bit-bit ang 3 bote ng beer. Eto na po! Hindi natapos ni Penelope ang sinasabi nang maramdaman niya ang kamay ng lalaki sa binti niyang dahan-dahang humahaplos. Sexy mo naman. Ayaw mo talaga matable? Bibigyan namin kita ng malaking tip. Dali na. Patuloy ito sa paghaplos at tumaas sa puwitan ni Penelope. Hindi na siya nakapagtiis pa matapos ay mariin siyang napapikit. Pasensya na po. Hindi po talaga. Thank you po. Matapos nun ay dali-daling umalis si Penelope at buong oras na iniiwasan ng table ng mga lalaking yun. Sobrang nandidiri siya sa mga humahaplos sa balat niya at gusto niya nang umuwi matapos ay maglinis ng katawan. Nakalipas ang 1 linggo, medyo nakaka-adjust na siya sa trabaho. Ngunit hindi pa rin talaga niya maatim ang pambabastos ng mga lasing na lalaki sa kanya tuwing nagtatrabaho siya. Pero wala naman siyang magagawa dahil kailangan niyang magtrabaho para makabayad sa utang ng kanyang magaling na ina na nilayasan siya at nag-iwan pa ng sandamakmak na utang. Normal na araw lamang ito para kay Penelope. Penelope! Napalingon si Penelope doon. Sumenyas pa ang manager nila na lumapit siya kaya naman sumunod ito. Bakit po manager? May VIP client tayo. Dalhin mo nga itong mga bote ng beer at wine sa room number 6. Napakunot ng noo si Penelope. Hindi ito sakop ng trabaho ng isang tulad niyang bagong salta pa lamang. Manager, hindi po ba mga batikang waitress ang in charge sa mga kwarto? Kakasimula ko lang po. Busy ang lahat kaya no choice ako. Dalian mo, pumunta ka na ron at naghihintay na yung VIP room. Nagpaswalang bahala na lamang si Penelope at matyagang dinala ang mga drinks. Kumatok si Penelope. Drinks niyo po, sir. Matapos ay tinulak niya ang cart papasok sa kwarto. Bumungad sa kanya ang isang matandang may kalong-kalong na isang babae habang yakap naman ng isa pang babae gamit ang kaliwang kamay. Ano ba? Nakikiliti ako. How about me? Hindi maiwasang maduwal ni Penelope dahil sa napapanood. Dahilan upang mapansin siya ng matanda, ganun din ang 2 babae. Maya-maya ay may binulong ito sa 2 babae matapos ay tumayo ang mga ito. Nakaramdam siya ng kaba at takot matapos makita ang mga itsura nito matapos ang dahan-dahan nilang paglapit sa kinaroroonan niya. Anong ginagawa niyo? Teka, bakit kayo lumalapit? Hoy! Bitawan niyo ako! Hindi ko trabaho yan! Pagpupumiglas ni Penelope matapos siyang kapitan ng 2 babae sa magkabilang braso, saka malakas na itinulak papalapit sa matanda. Aray! Hindi ako table girl! Galit niyang sigaw matapos ay tatayo na sana nang ipulupot ng matanda ang mga bisig nito sa bewang niya. Nandidiri si Penelope. This is against our bar rules, sir. Hindi ako table girl. Wala akong pake. Nagbayad ako ng malaki sa'yo. Alam bang ilang araw na kitang gusto i-table? Ngayon, nagawa ko na. Shit, ang sexy mo talaga. Nandidiri si Penelope matapos maramdaman na ang kamay ng matandang to ay dahan-dahang humahaplos sa binti niya. Mariin siyang napapikit at pinipigilan ng sarili. Hindi mo pwedeng saktan ng customer, Penelope. Baka mawalan ka ng trabaho at mas lalong lumaki yung utang mo. Bulong niya sa sarili at desidido na sanang baliwalain ang ginagawa ng matanda nang biglang maramdaman niya ang kamay ng matanda sa dibdib niya. Doon na naputol ang PC ng pasensya ni Penelope. Inuubos mong pasensya ko. Sabing hindi ako table girl eh. Babaliwalain ko na lang sana. Pero sobra na yung kamanyakan mo. Galit na asik ni Penelope matapos niyang malakas na sampalin ng matanda. Sa gulat naman ito ay nabitawan niya ang pagkakakapit kay Penelope. Ikaw! How dare you hit me? Halos tumabingi ang buong mukha ni Penelope nang malakas siyang sinampal ni Mr. Wang. Halos tumilapon rin siya sa pinto ng maliit na kwarto dahil sa lakas ng impact ng pagkakasampal sa kanya. Girls, hawakan yung babaeng yan. Makakatikim yan sa akin. Agad na hinawakan siya ng 2 babae. Nagpupumigla si Penelope. Lingid sa kaalaman ng 2 babae na isang black belter si Penelope sa taekwondo.
Agad na siniko niya ang dalawang babaeng humahawak sa kanya dahilan para mapabitiw ang mga ito. Abat, lumalaban ka pa talaga ha? Napasigaw na lamang si Penelope nang sikmuraan siya nito dahilan para tumama ang likod niya sa nakaawang na pinto. Wait, what the fuck is happening here? Rinig na boses na nanggagaling mula sa nakaawang na pinto. Merong isang makisig na lalaki na nakatayo roon at mas binuksan pa ang pinto. I never thought na hahayaan ng manager dito na mabugbog ang mga staff nila. Tama ba yun? Hey you! I want to talk to the bar owner. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pagbabanta pa nito sa isang staff dahilan para magkanda-aligaga ang mga ito. The case was solved dahil sa misteryosong lalaki na yun. Napanatili rin ni Penelope ang trabaho niya kahit pananakit siya ng co-worker niya at ng VIP client dahil sa pagtistigo ng lalaki na nag-self-defense siya laban sa pagmimilit ng mga ito. Habang ang manager naman na nag-utos sa kanya na pag-servan si Mr. Wang na yun ay natanggal sa trabaho dahil tumatanggap pala ito ng suhol para mapilit matable ang ibang mga waitress na katulad ni Penelope. Naging tahimik na ang pagtatrabaho ni Penelope matapos ng mga kaguluhang yun. Ngunit isa lamang ang nagbago. Penelope! Napalingon si Penelope sa lalaki na yun ay kumakaway. Halos 1 linggo na rin na itong araw-araw na tumutungo sa bar nila at dinadaldal siya. Masyado itong feeling close matapos siyang iligtas nito nung unang araw na yun. Colin! Nandito ka ulit? Araw-araw na. Parang wala kang trabaho. Napatawa naman si Colin. Para may customer pa kayo. Ayaw mo ba? Sige, alis na lang ako. Yari ka na naman sa boss mo. Okay lang daw, sabi ni boss lady. Konti lang naman daw yung umu-order mo. Balato na lang daw yung iniinom mo. O siya, alis na ako may trabaho pa ako eh. Sa totoo lang ay naging ka-close niya na rin si Colin dahil easygoing itong tao at mabait sa kanya. Komportable na rin siyang nakikipag-usap rito at nakikipagbiruan. Colin is different sa mga lalaking nakakasalamuha niya sa bar. Matapos ang ilang oras, closing time na at pauwi na sana si Penelope. Ay Diyos ko po! Bigla kasing may humawak sa braso niya. Buisit ka! Ikaw pala yan, Colin! Akala ko kung sino. Sino bang maglalakas loob na tapikin ka? Takot na nga sila sa'yo kasi pinatumba mo yung mga manyak na matanda dati. Nagtawanan sila. Bakit ka ba kasi nandito pa? Akala ko aalis ka na kanina kasi paglingon ko wala ka na rin sa table mo. Ikaw hinahanap-hanap mo na ako no. Crush mo ba ako? Sinundot-sundot pa ni Colin ang tagiliran ng dalaga. Hindi no? Hindi mo ba narinig? Napalingon lang ako no? Duh! Sus, crush mo lang ako eh. Che, kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Gusto ko nang umuwi. Hahakbang na sana si Penelope nang pigilan siya ni Lucas. Uy, teka lang naman. Kanina pa ako naghihintay tapos iiwan mo lang ako. Bakit kasi hinihintay mo pa ako? Ano ba need mo? Ayayain lang sana kitang gumala. Day off mo bukas, di ba? Sabi mo sa akin noong nakaraan. Teka, pag-iisipan ko. Mamaya baka kidnapin mo lang ako eh. Sus, huwag mo nang pag-isipan. Sa pogi kong to, kidnapper. Isa pa, di ka naman kid no? Laki-laki mo na nga eh. Ganun ha? Wag na, gumala ka na mag-isa mo. Uuwi na ako. Uy, joke lang naman. Eto naman Sige na kasi, parang di tayo friends Sige na nga. Kawawa ka naman at baka umiyak ka na dyan. Saan ba tayo pupunta? Basta sumunod ka lang sa akin. Tara. Naunang naglakad si Colin kaya naman sumunod na lamang si Penelope hanggang sa narating nila ang parking lot ng bar. Wow! At teka, sa yung kotse yan? Di mo ninakaw yan Kulat na biro ni Penelope matapos nilang huminto sa isang magarang sasakyan. Grabe ka naman sa akin. Anong akala mo sa akin? Masamang tao. Kanina ka pa Hindi, joke lang. Hindi ko lang ina-expect na sa'yo to. You're such a casual person kasi and I never thought that you might be a big shot. I just like lay-lowing myself. Hirap kasing laging nasa sa akin ang atensyon. I valued my peace and privacy. Tumango-tango na lamang si Penelope at sumakay sa kotse.
Ilang minuto, huminto ang kotseng sinasakyan nila sa ilang magarang restaurant. Wait! Hoy Colin! Don't tell me dito tayo kakain! Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ngisi sa mukha ng binatang katabi. Hoy, mahal dito! Huwag na tayo rito! Porket maganda ang sasakyan mo dito mo na ako dadalhin. Isa pa, kakain lang naman tayo. Ang OA naman kung sa ganitong lugar pa. Don't worry. It's on me naman. Ako dagaya kaya ako ang taya. Just let me be. Wala nang nagawa pa si Penelope kundi sumunod kay Colin. Narito naman na rin sila. What do you want? Or gusto mo, same na lang tayo ng order. I want steak and pasta. Wala bang mas mura dito? Ang mahal talaga, nakakahiya naman. Hay nako. Sige na nga. Ako nang bahala. Ang ending, katulad ng kay Colin ng order ni Penelope. Nahihiyaman ngunit hindi niya na matanggihan pa. Habang kumakain ay masaya silang nagkukwentuhan sa mga bagay-bagay. Hanggang sa Penelope, hindi nagbigay tingin ng dalaga at uminom. can we get married? Hindi natapos ni Colin ang sasabihin dahil sa pagtama ng tubig sa mukha niya. Naibuga ni Penelope ang mga nainom niyang tubig dahil sa gulat. What the? Anong sinabi mo? Nababalo ka ba, Colin? No, wait. Hear me out. Wait, teka. Anong ginawa ko? Natataranta si Penelope dahil sa basang itsura ni Colin. Sa kanya lang na-realize ang ginawa niya. Dali-dali namang tumayo si Penelope at lumapit sa binata para punasan ang mukha at damit nito. Wait. Penelope, calm down. Okay lang ako, okay? It's okay. Sure ka? Sobrang nahihiya si Penelope sa kanyang nagawa. Yes. It's totally fine with me. Kalmado ka na ba? Tumango lamang si Penelope at nahihirapang tumingin sa binata. Alright. Look at me and hear me out. Nahihiyang nag-angat ng tingin si Penelope. Ayan. Good girl. Ngumiti si Colin. So, kaya ako nasabi yun. Kasi, I think you're the only girl na kaya akong tulungan. Well, I admit, you're the only girl na ka-close ko. Ganto kasi, I need to get engaged dahil nangako ko kay mami na may papakilala akong fiancé sa kanya bago siya tuluyang umalis ng bansa para mag-reciprocate sa US. Kaya natanong kita kasi desperate na ako. Ilang buwan na lang kasi aalis na si mami. Don't worry, you're not at lost here. Babayaran ko rin ang lahat ng utang mo and I'll give you a salary per month para makapag-quit ka na sa bar na yon. I know you hate working there and if you agree to my request, di marami ka ng time para makapag-focus at makapag-review sa LET exam mo habang kapiling ako. Hindi sumagot si Penelope. Are you down? Please, Penelope, can you do me a favor? Humingi ng ilang araw si Penelope kay Colin upang pag-isipan ang inaalok nito. Sa totoo lang hindi nalugi si Penelope rito. May parte lamang na nag-aalangan siya sa kanya. Colin! Hey Penelope, what's up? Napag-isipan ko ng mabuti yung inaalok mo. And I want to accept it. Sana okay. You know, buti naman pumayag ka na. Day off mo ba? Napakunot noo si Penelope. Oo, kaya nga inaya kita. Baka... Tara, pumayag ka naman na diba? I'll introduce you to my family. Hindi na nakapalagpas si Penelope. Sobrang bilis na mga pangyayari. Ang alam na lamang niya ay nakasakay na siya sa kotse ni Colin patungo sa bahay ng binata. Para itong bulldozer na dire-diretsong sumasagasa sa kanya at hindi siya binigyan ng oras para makapag-react. Colin, sure ka ba? Pwedeng sa susunod na lang? Biglang binalot ng kaba si Penelope nang huminto ang sasakyan ni Colin. Ano namang sasabihin niya sa pamilya nito, di ba? Hindi pa sila nakakapagplano para sa mga detalye, tapos ay ipapakilala na siya agad nito sa pamilya niya. It's okay. Just answer them honestly. They won't hurt you. Pilit na ngumiti si Penelope at nagpatangay kay Colin papasok. Colin, iho, nandito ka na pala. Oo nga iyo. Halika, sakto, kumakain kami ng agahan. Teka, Kuya Colin, sino yan? Napangiti si Colin. Tita Kali, Tito Clark, Jerry. Sakto. Ito nga pala si Penelope. She's my fiancé.
Pagpapakilala niya at itinuro si Penelope. Hello po. Magandang umaga po. Tiningnan lamang siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Biglang naalarma si Penelope dahil sa mga tingin nito na tila ba sinusuri siya at ang kanyang kasuotan. Ang mga kaharap kasi ni Penelope ay sobrang magagarbo ang mga suot at halatadong mamahalin, habang sa kanya ay tila ba nagmumukhang basahan pagkatabi sila. Iho, fiancé mo ka mo? Tila nagdududa ito. Kuya, bakit ka ba nagdala ng pulubiri? Cherry, that's rude. But she looks just like that. Please be kind to her. She's my fiancé. And you can't disrespect her. If you disrespect her, you're also disrespecting me. You, Iyo. Alright. Maya-maya ay nagulat sila nang may bumukas ng pinto. Morning, people! Larson, ano ba yan? Ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Habang sinesermo na nung Kali ang lalaking kakatating lamang, ay niyaya si Penelope ni Kallen patungo sa second floor kung nasaan ang kwarto ng kanyang ina. Actually, Penelope, I hope you can be patient with my mom. Bakas ang lungkot sa mga mata at mukha nito. Ha? Bakit? Well, you see... Pagkabukas ng pinto ay tumambad kay Penelope ang babaeng nakasakay sa wheelchair at nakatulala lang sa malayo. Hello, Mommy. Ganda ng umaga, no? Pansin ni Penelope ang awa at lungkot sa mukha ng binata. Hindi sumagot ang ina ni Kallen. Nga pala, Mommy. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Yung promise ko. May papakilala na ako sa'yo. Kahit bakas ang saya sa tono ni Kallen ay hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa ina niya. Mommy, this is Penelope. She's my fiancé, Mommy. Ganda niya, no? Sabi ko sa'yo maganda yung papakilala ako. Hello po, ma'am. Ako po si Penelope. Sana po magustuhan niyo ako. Nice to meet you po. Matapos ay malawak nang ngumiti si Penelope sa kahinawakan ng kamay ng ina ni Kallen. Ngunit katulad kanina, hindi ito sumagot o maski bumaling sa kanila. Nakatulala lamang ito. Sige, Mommy. Una na muna kami para makapag-rest ka na rin. Ngiting saad ng binata sa kahinalikan sa ulo ang ina. Hindi man lang ito tumingin o kaya ay nagpaalam pabalik sa kanila. Completely ignoring their presence. Sorry It's not like my mom didn't like you. It's just, ganun lang talaga siya. Nagkaroon kasi siya ng severe depression after mawala ni Daddy. And since then, hindi na namin siya makausap. Kaya rin nandito ang mga relatives ni Mommy para suportahan siya at kausap-usapin kahit papaano. Hoy, hindi mo naman need mag-sorry, no? Naiintindihan ko naman ang kalagayan ng mami mo. She will be okay soon. You're doing well and sure akong thankful rin ng mami mo sa'yo. Sabay silang napangiti. Wait, I'll tour you in our house. Feel free to feel at home, okay? You should move in with me para pansamantala. Teka, need ba talaga na mag-live-in tayo? Can't we? Ayaw mo ba? I want sana para kahit papaano maging close kayo ni Mommy. Pero if ayaw mo naman, okay lang din sa akin. I respect your decision. No, okay lang din sa akin. Tara na? Napangiti si Kallen. Nalibot siya ni Kallen sa buong bahay. Malawak ito at madaming kwarto. Tinuro niya din ang magiging kwarto ni Penelope na katabi ng kwarto ng ina niya at kwarto ni Kallen. Hanggang sa makarating sila sa living room sa ground floor. Wait, teka, saan ang CR? Naiihi kasi si Penelope. Nasa kitchen. May bathroom dun. Gusto mo samahan kita? Sinamahan naman siya ni Kallen at itinuro kung nasaan ito. Matapos ay nang lumabas na siya, ay nakita niyang naroon ang buong kamag-anak ni Kallen, kasama ng lalaking maingay kanina. They look so harmonious, sobrang close sa isa't isa, and she's sure that Kallen treasured them like how he treasured his mom. Anong ginagawa nung bar girl dito? Takang tanong ng binata kanina na mukhang anak ata ng tita Kali ni Kallen. Tinuro pa siya nito dahilan para mapunta ang lahat ng atensyon sa kanya. Napalunok si Penelope. Hindi niya alam ang sasabihin. Anong sinasabi mo, Larzon?
Fiancé yan ng Kuya Colin mo. Ha? Eh di ba siya yung nagtatrabaho sa bar na pinuntahan natin noon, Kuya Colin? Mag-aasawa ka ng bar girl? Baka magka-AIDS ka niyan. Sure ka bang mali? Larzon, watch your fucking mouth. Stop disrespecting my fiancé. Pero Colin, totoo bang sinasabi ni Larzon? Nauwi ka ng babaeng bayaran dito sa bahay? Bar girl ba talaga yung fiancé mo? Did she get tested bago kayo magkarelasyon? Nasasaktan si Penelope. Hindi siya ganong tao. Waiter lang siya sa bar na yon pero grabe na ang tingin sa kanya ng pamilya ni Colin. Tita, mind your words. Hindi porket nagtatrabaho siya sa bar, e bayan ng babae na siya. Penelope is not like that, for God's sake. Masyado nang pinagsasabi ninyo. Penelope is a good girl. She has morals too, at never nang ginawa yung mga accusations niyo sa kanya. And one more disrespectful act in front of my fiancé, and you will see what will happen to those people who disrespect me. Pagbabanta pa ni Colin, hindi naman mapigilang mapangiti ni Penelope. At least, kahit papaano, ay may kakampi siya sa bahay na ito. But Colin's words aren't enough. Simula ng araw na yon, nang malaman ng pamilya ni Colin na nagtatrabaho siya sa bar, ay mas lalong sumama ang trato ng mga ito sa kanya. Pinandidirihan siya at inaalipin ng mga ito pag wala si Colin. Pero hindi ito ininda ni Penelope. Nag-focus na lamang siyang mapalapit sa ina ni Colin at alagaan ito. Hello po Miss Clarice, kumusta po kayo? Pagbati ni Penelope sa ina ni Colin. As usual, nakaupo ito sa dulo ng kama nito at nakatulala. Nagkukwento si Penelope rito tungkol sa mga pinagagagawa ng kamag-anak nila sa kanya habang tahimik namang nakikinig ito at tulala. Ito lang ang nakakaalam ng pinagagagawa ng tita at tito ni Colin kay Penelope. Penelope! Bye po muna Miss Clarice. Tawag po ako ni Ma'am Callie. Dahan-dahang umalis si Penelope. Penelope! Di ba sabi kong i-handwash mo tong dress ko, di ba? Ano ginawa mo? You damaged this fabric look. Sabi kong kamayin mo eh. Ang tanga-tanga mo talaga. Pagbebenta lang ba ng katawan ng alam mo, ha? Bakit ba inuwi ka pa ng pamangkin ko? Ganyang mga salita ang halos araw-araw na naririnig ni Penelope. Kahit na itama niya at sabihing waiter lamang siya, ay wala itong pakialam at tingin pa rin sa kanya ay bayarang babae. Hoy, babaeng pokpok! Di ba sabi ko sa'yo sagutin mo tong mga assignments ko? Yung research ko ba ginawa mo na? Nasaan na? Ipapasa ko na yun ha? Habang ang anak naman ng tita ni Colin at pinsan nitong si Cherry ay ginagawa siyang tagagawa ng activities nito sa school at maski ang research niya. Hindi pa tapos. Wala ka ba talagang kwenta? Dapat di ka na nakilala ng Kuya Colin ko. Dapat nagpopo ka na lang sa bar. Puisit. Pag yan bukas di mo pa natapos, isasampal ko sa'yo yung hawak mong libro. Napayuko na lamang si Penelope. Grabe na grabe ang pangbabastos at ang disrespect na nakukuha ni Penelope mula sa mag-anak ng tita ni Colin. Napapagod na siya at nasasaktan sa totoo lang. Ngunit hindi niya masabi kay Colin ang lahat ng ito. Penny! O Colin, nakauwi ka na. Pilit na ngumiti si Penelope. How can she tell Colin sa mga kasamaan ng pamilya niya kung kitang-kita niya sa mukha nito na sobrang lapit ni Colin sa mga ito? As if he's trusting them more than her. Well, makes sense. She's a stranger after all. Isa pa. Oh, look who's here. My soonest sister-in-law. Malawak ang ngiti nito at may di kaaya-ayang reaksyon habang nakatitig kay Penelope. Matapos ay dumila ito sa kanyang labi. Alam ni Penelope ang mga gawin na yon. That's up to no good, kaya naman she tried her very best na huwag lumapit sa pinsang lalaki ni Colin, lalo na kung mag-isa lamang siya. Ngumiti lamang si Penelope ng pilit at hinatak ang laylayan ng damit ni Colin. Yes, Penny, my love. Do you need something? I'm just tired at gusto ko nang umakyat. Can you come with me? Gustong umiwas ni Penelope kay Larzon at sa iba pa nitong mga kamag-anak, kaya inaya niya si Colin. Isa pa, hindi mo pa nabibisita si Mommy. Oo nga pala, nabisi ako. Oh God, how can I forget? Thank you kasi pinaalala mo sa akin, Lovey. Tara na, let's go to Mommy's room first.
Sa totoo lang ay maganda ang pagsasama nila ni Colin kahit pa mabilisan ang mga pangyayari sa engagement nila. Colin treated her like his real fiancé. Nag-a-update ito lagi sa kanya sa mga bagay na dapat updated siya at malaki rin ang respeto sa kanya ni Colin. He never tries to do anything against her will. Ang tanging problema lamang talaga ni Penelope ay ang, "Hoy! Ikaw bruha ka! Anong pinagsasabi mo kay Colin ha? Ikaw tong nagboluntaryong maging alalay namin tapos susumbong-sumbong ka?" Nanggigigil si Callie. Hindi alam ni Penelope ang tinutukoy ng babae. Napasigaw na lamang siya nang hatakin nito ang buhok niya. "Ouch! Masakit! Bakit mo ba ako sinasabunutan? Kasi nakakainis kang pokpok ka! How dare you tell Colin na inaapi ka namin? Na napapagod ka na maging alalay namin? Kasalanan ko ba yon ha? Napaka-reklamador mo talagang bruha ka! Wala akong sinasabing ganyan! I swear! Wala akong pake! Punyeta ka dyan ha! Mabulok ka dyan! Akala mo ba uuwi ngayon si Colin? Nagkakamali ka! Halos ilang linggo siyang wala at ilang linggo ka rin hindi makakalabas. Magtanda ka! Akala mo ba porket fiancé ka ni Colin mapapaniwala ka na niya? No way! He won't believe a damn whore like you! Che! Matapos noon na ikinulong siya ni Callie na halos 1.5 linggo. Nakalabas na lamang siya isang araw bago tuluyang umuwi si Colin. Halos umabot ng 4 na buwan ang peking relasyon nila Colin at Penelope at 4 na buwan na rin niyang tinitiis ang pang-aalipusta at masasakit na salita na binabato sa kanya ng mga kamag-anak ni Colin. Finally, na-approve na ang visa ng ina ni Colin at makakaalis na ito papuntang ibang bansa. Tita, Cherry, where's Penny? Did you see her ba? Hindi ko siya magilap. Ihatid na namin si Mami sa airport eh. I don't know. Baka nagliwaliw. Cherry, alam mo ba? Don't know and I don't care. Nagkiwit balikat lang ang mga ito. Ngayon kasi ang araw kung kailan aalis na ang ina ni Colin papunta sa isa pang tita ni Colin na nasa US. Doon siya magpapagaling at napagkasunduan ni Colin at Penelope na sabay itong sunduin. Kasunod noon ay pag-uusapan na nila ang kontrata. Nasaan na ba si Penny? She's not answering her phone pa. Hindi naman siya umaalis nang hindi nagsasabi. Ay naku Colin, huwag mo nang hintayin ng babaeng yan. Ihatid mo na si Ate Clarice sa airport dahil baka maiwanan pa yan ng eroplano. Tatawagan na lang kita kapag umuwi na yung fiancé mo rito. Hindi naman nakampante si Colin sa sinabi ng tita niya pero wala na siyang nagawa pa. Tanghali na at baka mag-rush hour pa mamaya. Sige tita, pasabi na lang kay Penny na sumunod sa akin sa airport. Tumango lamang si Callie at pinanood si Colin na umalis kasama ang ina nito. Walang balak si Callie na sundin ang ibinilin ng pamangkin niya. Sa kabilang banda, umiikot naman ang paningin ni Penelope ng magising. Masakit ang ulo niya. Nasaan ako? Ang sakit ng ulo ko. Ang huling naalala niya ay uminom lamang siya ng tubig sa kusina hanggang sa bigla na lamang siyang nahilo. Napalinga si Penelope sa hindi pamilyar na paligid hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Oh, you're up. Lakas mo ah. Sa bagay, mas thrilling kung may malay ka. Sumama ang mukha ni Penelope. Larson! Anong ginawa mo sa akin? Nasaan tayo? Well, masyado ka kasing mailap sa akin kaya ako nang gumawa ng paraan. Hayop ka! Nasaan ako ha? Anong binabalak mo sa akin? Tatayo na sana si Penelope ngunit nangihina siya. Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa akin? Hayop ka! Wala naman. Pinainom lang kita ng onting gamot para manghina ka. Don't worry. Babalik ka rin sa dati after ng gagawin natin. Tumindig ang mga balahibo ni Penelope matapos marinig ang sinabi ni Larson. Hindi maganda ang pakiramdam niya rito. Huwag kang lalapit sa akin. Diyan ka lang. Natatarantang pinilit ni Penelope na bumangon sa kama at sumiksik sa dulo. Pero hindi nagpatinag si Larson at na-corner si Penelope. Sa wakas, matitikman na rin kita. Kung magpapatable ka lang sana sa amin ng mga tropa ko noon, hindi na sana mangyayari ang bagay na to. Lumayo ka! Anong balak mong gawin ha? Don't worry. I-make sure ko namang masasarapan ka rin sa gagawin ko.
Lalapit na sana si Larson para halikan siya. Nang makatsyempo si Penelope at siniko ang mukha nito, kahit na nangihina ay pinilit niyang buong puwersang sikuhin ito. Puta, ang sakit ah! Dahil roon ay napalayo si Larson sa dalaga. Kinuha naman ito ni Penelope na opportunity para tumakbo, ngunit nasabunutan siya ni Larson. Saan ka pupuntang babae ka ha? Hindi ka makakalabas dito. Bitawan mo ako! Mas gugustuhin ko pang mamanay kaysa mahawakan mo! Malakas na sinipa ni Penelope ang pagkalalaki ni Larson, dahilan upang mapabitaw ito. Dali-dali namang tumakbo palabas ang dalaga. Tulong! Tulungan niyo ako! Please, tulungan niyo ako! May gustong mang-rape sa akin! Ngunit ni isa sa mga nadadaanan niyang kwarto ay walang lumalabas. Walang tutulong sa'yo. I booked this fucking entire motel just to taste you. Kaya wag mo na akong pahirapan pa. No way in hell! Mamamatay muna ako bago mo ako mahawakan! Hindi nagpatinag si Penelope at patuloy na tumakbo pababa hanggang sa marating na niya ang labasan ng motel. Tulong! Tulungan niyo ako! May umahabol sa aking lalaki! Kahit anong hingi niya ng tulong ay walang lumalapit sa dalaga hanggang sa may nakita siyang nakapark na kotse sa di kalayuan sa motel. Hello? May tao po ba sa loob? Please! Please help me! May gustong mang-rape sa akin! Pagkatok ni Penelope sa bintana ng kotse. Please po! Tulungan niyo ako! Nagmamakaawa po ako! Katok ulit ni Penelope. Natataranta siya dahil nakikita na niya sa di kalayuan si Larson na humahangos papunta sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang pinto at lumabas rito ang isang lalaki. Oh miss, ano nangyari sa'yo? Teka, okay ka na ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Presinto? Nakahinga naman ng maluwag si Penelope. Feeling niya ay ligtas na siya. Okay lang naman ako. I just want na makalayo rito. Hinahabol pa rin niya ako. Naawa naman ang lalaki dahil sa kalagayan ni Penelope. Punit at gusot ang kasuotan nito at magulo rin ang buhok. Tila nga may masamang nangyari dito. Hindi na ito palalampasin pa ni Penelope. Dumiretso sila sa pulis upang mag-report. Miss, sure ka bang hindi ka pa magpapacheck up sa ospital? Tanong ng lalaki. Sobrang thankful siya dahil sinamahan rin siya nito patungong presinto. Okay naman po ako. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano na nangyari sa akin. You're welcome. No woman should experience what you experience. Ang tapang mo. Matapos mag-file ng kaso laban kay Larson sa Vauci, ay gusto nang magpahinga ni Penelope. Ayoko nang bumalik sa mansyon na yun. Isa pa, tapos na rin naman ang kontrata namin ni Kallen. Ayaw nang mag-iwan pa ni Penelope si Kallen nang hindi nagpapaalam, ngunit hindi na talaga niya kayang maatim na bumalik sa mansyon na yun, knowing na naroon pa si Larson. Sa huli ay napagpasyahan na lang niyang bumalik sa dati niyang tinitirhan at tuluyang putulin kung ano man ang koneksyon kay Kallen at sa mga kamag-anak nito na nagpahirap sa kanya. 1 taon na ang nakalipas mula nang iniwan ni Penelope si Kallen. Marami na ring nagbago sa buhay ni Penelope. Good morning, Penny! Happy Teacher's Day! Bati ng isang teacher na katable niya sa faculty. Happy Teacher's Day rin, Ma'am Boras! Daming chocolates ah! Daming pakana ng mga anak ko. Pambayad raw sa kakulitan nila. Nagtawanan ng 2 guro dahil doon. Maya-maya ay may 2 estudyante ang pumasok sa faculty. Ma'am Penny! Si Raquel nahimatay! Oo nga, ma'am! Dali sa room! Si Raquel? Kakadaan niya lang ah! Pupunta daw sa kantin? Panunukso ni Penelope sa mga estudyante. Sa totoo lang ay alam na niyang binabalak ng mga chikiting niya. Nahuli niya kasi ito. Napakamot ulo naman ang 2 sa kanagtinginan. Ha? Opo, basta ma'am tingnan niyo na lang po sa room. Kahit natatawa ay sumunod na lamang si Penelope at nagpatianod sa mga bata. Bumungad sa kanya ang mga bata na may bit-bit-bit-bit na banner na nakalagay na Happy Teacher's Day, Ma'am Ganda. Ma'am Penny, regalo namin para sa'yo. Happy Teacher's Day po. Ganda talaga ni Ma'am Penny oh. Deserve na deserve ang flowers. Happy Teacher's Day po, ma'am.
Surprise ka sana namin kaso mukhang nabuking mo kami. Matapos ay inabutan siya ng sandamakmak na chocolates, bulaklak, letter at may cake pa. Ay nako, nag-abala pa talaga kayo. Bait-bait talaga ng advisory class ko. Hindi maalis ang tuwa sa puso ni Penelope. Isa na siyang guro ngayon matapos niyang maipasa ang LET exam last year. Ngayon ay nagtuturo na siya sa isang public school sa nilipatan niyang lugar. Mamayang break time, pumunta kayo dun sa room 304. Paghahati-hatian natin tong mga cake na pinagbibibilin niyo. May klase pa kayo, di ba? Diyos ko, magkaka-diabetes ako nito sa dami ng sugar na binibigay niyo sa akin. Dahil na rin sa pagtuturo ay kahit papaano'y hindi niya na naiisip si Colin. Matapos niya kasing umalis ng walang pasabi ay hindi na niya kailanman ito kinausap pa. Maski ang kaso na sinampan niya kay Larzon ay hindi na rin niya tinuloy dahil gusto niya nang mapalayo sa mga ito. Isa na namang matagumpay na produkto ang nailabas sa masa ng CNJ Corp, the leading and top corporation in the Philippines. That corporation is headed by the genius in business itself, Mr. Colin Javier. Napatulala si Penelope nang marinig ang balita. Sa balita na lamang niya nalalaman ang mga ganap sa buhay ni Colin. Halos buwan-buwan ata ay nakikita niya ito rito. Napapaisip tuloy siya kung kumusta na ba ang binata, ngunit napapabuntong hininga na lamang siya. Akala ko pa dati tambay ka lang sa kanto kasi araw-araw kang nasa bar namin. Sino mag-aakala na isa ka palang batikang businessman? Naalala niya tuloy ang maikling pagsasama nila ni Colin. Kahit pa maikli yun ay isa yun sa pinakamagandang nangyari sa buong buhay niya. Such a pity dahil sure siyang wala na siyang babalikan pa. Maya-maya ay nagsidatingan na ang class advisory student ni Penelope. Ma'am Penny! Happy Teacher's Day po, Teacher Ganda! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Thank you, Seven Cedar. Nag-effort pa talaga kayo ng pakik. Baka naman kinuha niyo to sa class fund Mawawalan tayo ng pambili ng electric fan yan. Halalagot! Ma'am, si Pres po yung may pakana. Hoy, hindi ako Grabe kayo Nagtawanan ng lahat dahil sa nangyari. Maski si Penelope ay tumawa na rin. Don't worry, nagbibiro lang naman ako. Tara na nga, magsikain na tayo. Hinati-hati ni Penelope ang cake na ibinigay ng mga estudyante niya at habang kumakain sila ay medyo maingay rin ang bulungan at daldalan. Ngunit hindi na ito pinansin ni Penelope. Nag-scroll na lamang siya sa cellphone niya habang kumakain. Ma'am Penny, alam mo na yung viral? Tingin mo kaya totoo yun? Napakunot noo si Penelope dahil hindi niya alam ang tinutukoy nito. Anong viral yan Ikaw kung ano-ano yung napupulot mo sa internet. Ma'am, hindi naman ganun Ito Sabay abot sa kanya ng telepono. Napakunot siya dahil pamilyar sa kanya ang picture na nasa post, kaya naman binasa niya ang napakahabang caption ng post na ito. Kung sino man yan, ang sweet naman. Hinahanap siya ng childhood love niya. Baka ka-KMJS na yan. Sus, baka pakanalang yan para sumikat. Grabe ka naman, baka totoo to. Tamo, may picture pa. Diba, Ma'am Penny? Well, hindi natin masasabi dahil hindi naman natin alam ang buong istorya. Hayaan na lang natin sila. Napakamot ulo ang lahat dahil sa naging sagot ni Penny. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa mga pagkain nito. Pagka-uwi ni Penny ay ganyang hinanap ang box na dala-dala niya nang maglipat siya. Sobrang naku-curious kasi siya dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang picture na nasa post. Ayun! I found you! Kinuha ni Penny sa pinakailalim na maleta ang isang lumang box. Matapos ay isinearch ang post na nakita niya kanina. Binuksan niya ito at nahalungkat. Sabi na nga ba kaya pamilyar talaga Teka, so ako ang hinahanap sa post na to? Binasa niya ulit ang caption na di niya inintindi kanina. Ang nilalaman ng post ay ang kwento noong bata pa sila. Nangako daw ang lalaki na ito na papakasalan siya pagtanda nila. Sa totoo lang ay hindi nila ito naaalala pa, pero dahil sa post na ito ay naalala niya ang batang nagngangalang Yen na lagi niyang kalaro sa probinsya nila dati. Puntahan ko ba? Tanong niya sa sarili.
Nakalagay kasi sa post ang isang clue kung saan gustong makipagkita. Ang lugar kung saan sila unang nagkita at mukhang alam niya kung saan ito. Halos ilang araw ring pinag-isipan ni Penny kung pupuntahan niya ba ang address na nakalagay sa post. Matagal na rin kasi talaga simula nang lumipat sila ng ina niya dahil sobrang baon sila sa utang at halos 12 taon na rin ang nakakalipas kaya wala na siyang koneksyon sa kaibigan niya na yun. She even forgot who he was at ang promise ng mga ito sa isa't isa. But I'm so curious, bakit niya ako hinahanap? Bulong ni Penelope sa sarili. Ha? Ano yun, Ma'am Penny? Wala naman. Napakamot ulo si Penelope. She should focus on work pero hindi mawala ang isip niya sa curiosity niya kay Yen Yen. Ay, Ma'am Penny, nabalitaan mo ba? May 3-day seminar daw tayo, kaso sa Baguio pa. Sa Baguio? Bakit doon? Eh di walang pasok yung mga bata. Oo, naglabas na ng memo si principal. Big seminar daw kasi ng mga activities din ang gagawin. Napatango naman si Penelope. Sakto na sakto ang seminar nila. Magkakaroon siya ng rason para bumalik sa probinsya nila sa Baguio. Nandun pa kaya ang malaking puting bahay kung saan sila unang nagkita ni Yen Yen. Last day na ng seminar nila sa Baguio. Ma'am Penny, hindi ka na ba talaga sasabay sa amin pabalik sa Maynila? Nagpaiwan kasi siya. Total weekends naman na. Nagpaalam lang siya kay Ma'am Brosas dahil may transpo kasi siyang narenta papunta at pabalik sa Maynila. Ay, hindi naman Brosas. May mga babalikan lang ako sa luma naming bahay rito sa Baguio. Hala, tumira kayo rito? Oo nung bata pa ako kaso di rin naman kami nagtagal. Napangiti na lamang si Penelope habang inaalala ang kabataan niyang halos hindi na niya maalala. Ganun ba? O sige, sabihin ko na lang kay principal na di ka nasasabay. Ingat ka ha? Ngumiti si Penelope. Salamat Ma'am Brosas. Kayo rin mag-ingat. See you on Monday na lang. Matapos noon ay umalis na si Ma'am Brosas, ganun din naman si Penelope. Sa totoo lang ay ayaw nang bumalik ni Penelope dito dahil wala siyang masyadong magandang memorya sa lugar na ito. Bukod sa mga naging kaalitan ng ina niya sa utang ay wala na siyang maalala. Teka, saan ngayong malaking bahay na yun? Nakalimutan ko na. Kamot ulong saad ni Penelope sa sarili, hindi na niya maalala. Kaya naman nang may makita siyang tindahan nagtanong siya. Good morning po. Tanong lang po, alam niyo po ba yung papunta sa malaking bahay rito, yung kulay puti po? Tapos may malaking puno sa tabi na may swing? Oo, yung mansyon ng magandang babae dati. Teka, alam ko, anak na niyang nag-aalaga ng mansyon pero lumipat na sila ng Maynila Teka, papunta pa lang tinatanong mo? Napakamot ulo ang matanda. Ano ineng, di ba nakikita mo yung daan na yan? Dire-diretso ka lang tapos may makikita kang 2 likuan. Kakanan ka doon, tapos doon may village. Dire-diretsuhin mo lang yun at makikita mo na. Ngumiti naman si Penelope. Sige po, maraming salamat po. Walang anuman. Teka, matanong nga lang kita. Anong gagawin mo ron? Ang alam ko kasi wala nang nakatira doon. May titingnan lang po. Alam mo ba, balita-balita rin sa amin na may lalaking pabalik-balik din sa bahay na yan. Tapos maghapong nag-aantay sa malaking puno. Halos ilang araw na rin siyang pabalik-balik dito. Maybe that's Yen Yen. Ganun po ba? Sige ho, mauna na ako. Matapos noon ay naglakad na si Penelope papalayo sa tindahan. Sinubukan niya ang direksyong tinukoy ng matanda at sa huli ay natanaw na ni Penelope ang bahay sa di kalayuan. Maya-maya ay may natanaw ang dalaga na isang figura malapit sa malaking puno na tulad ng dati. May swing pa rin ito. Yun ang unang lugar kung saan sila nagkita ni Yen Yen at ayun rin ang nakalagay na meeting place nila ni Yen Yen. Teka, hindi pa masyadong nakakalapit si Penelope nang mapahinto siya. Teka, namamaligmata ba ako? Umiling-iling pa ang dalaga at kumurap-kurap. Hindi naniniwala sa nakikita. Why?
Bakit si Kalin ang nakatayo sa puno na yon? Wait, don't tell me. Napatakip siya ng bibig at dali-dali naghanap ng matataguan dahil napalingon bigla si Kalin sa kinaroroonan niya. OMG, munti ka na. Anong gagawin niya rito? Anong ginagawa niya rito? Shucks, siya ba si Yen Yen? Paano ko siya haharapin yan? I ghosted him for God's sake. Nakakahiya. Tutuloy pa ba ako? Nagdedebate ang utak ni Penelope. Ang isa ay ayaw tumuloy pa at nag-aaya ng umuwi, habang ang isa naman ay pinupush siyang kitain si Kalin. Anong gagawin ko? Napasabunot na lamang si Penelope sa sariling buhok dahil sa frustration. No! My God! No, I can't do this. I should run na lang. I can't really see him now. Nahihiya ako and I'm scared. Tatakbo na sana si Penelope papalayo, ngunit maya-maya pa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na bungis-ngis ng isang tao. Matapos nito ay nagsalita na ang binata. Penny, come out. Kitang-kita ka dyan sa pinagtataguan mong poste kanina pa. Tatakbuhan mo pa ako Dali na. Come here. Napatigil si Penelope sa akma niyang pagtakbo sa kalumingon sa binata na may nagtatakang mata. Hinabol rin pala siya nito at halos ilang hakbang na lamang ang layo ng binata sa kanya. Shucks, edi nakita niyang kagagahan ko. Para pa naman akong tanga kanina. Bulong niya sa sarili. Wala naman ang nagawa pa si Penelope kundi umalis sa kinaroroonan niya ngayon at magsimulang maglakad papalapit sa binata. Nahihiya talaga siya kaya hindi siya makatingin dito. There you are. Thank you for coming, Penny. Sobrang thankful ako na dumating ka. Pinakaba mo ako Akala ko hindi ka na dadating Ilang linggo na akong pabalik-balik rito after mag-post ng ganun sa social media. Teka, I need to confirm lang. So, ikaw nga si Yen Yen? Mahina namang tumango si Kalin at ngumiti ng matamis sa dalaga. Shucks! Bakit hindi ka na mukhang batang iyakin ngayon? Napatawa si Kalin dahil sa biro ng dalaga. Nawala naman ang awkwardness ni Penelope kay Kalin kaya nakapagbiro na siya. But kung ikaw si Yen Yen, so kilala mo na ako kung sino ako nung first time tayo nagkita sa bar? Kaya ba sobrang casual lang sa'yong tawagin akong Penelope? Or kung hindi pa, how did you know na ako yung bata na yon? Teka. Isa-isa lang. I will explain anything to you. But first, come here. Naalala mo ba lagi na dito tayo nagsiswing dati? Lagi ka pa ngang nagtitricks kaya nalalaglag ka sa duyan Ang yabang mo kasi. Siyempre, nagpapapogi points ako sa'yo Kumindat pa ito kaya natawa si Penelope. Pogi points lagi kang ang umiiyak sa akin pag nalalaglag sa duya. Hindi na natapos ni Penelope ang sasabihin nang takpan ni Kalin ang bibig ng dalaga. Namumula ang tenga nito at nahihiya. Oo na, sige na. Nahihiya na ako, tama na. Maupo na nga tayo. Naupo na ang dalawa sa duyan at dahan-dahang inalala ang kabataan nila. First of all, sorry. Napayuko ang binata. Nagsisisi siya dahil hindi niya man lang naprotektahan ng dalaga habang nasa piling niya. He never thought na ganun ang magiging trato sa kanya ng mga kamag-anak niya. Kaya rin natagalan siya bago harapin ng dalaga dahil nahihiya pa siya. Ha? Para saan naman? Because of what my relatives do sa'yo. Hindi ko man lang napansin. I thought I was doing good protecting you. Pero hindi ko alam na minamaltrato ka na pala ng mga kamag-anak ko. About that, sa totoo lang, wala naman akong galit sa'yo for not noticing or what. And I choose to hide it too. Dahil I know you love them. Nakita ko yun. That's why I choose to run away. Wala na yun, hayaan mo na. Past is past after all. No, hindi okay yun. Not for me. Lalo na yung ginawa ng tarantadong Larzo na yun sa'yo. Hindi pa enough na makulong siya ng 10 taon at mawala ang kumpanya at shares nila sa kumpanya ko. Dapat sila maghirap. Ang sasama ng ugali nila. Pinalayas ko na sila sa mansyon ko. I also discovered na hindi naman nila inaalagaan si Mami. Yaman lang ang habol nila sa amin ni Mami. And
Sobra ako nagigilty, Penelope. If wala yung kaibigan ko ng araw na yun para tulungan ka, hindi ko man lang malalaman na may ganong nangyari sa'yo. I really hate it. I hate that. After knowing that, gusto ko siyang bugbugin just to avenge what he did to you. Kung hindi lang ako pinigilan, baka baldado ng gagong yun eh. Kitang-kita ang galit sa tono at mga mata ng binata. Napangiti na lamang si Penelope. Colin, it's okay. I'm okay now. Sa totoo lang kasi, nakalimutan ko na rin yung mga yon. I choose not to think about it anymore at umusad na. You should too. Isa pa, we have no connection anymore. Tapos ng kontrata natin. But still, I'm thankful for avenging me. Masaya na ako knowing na naghihirap na sila at they're paying the price for being a bad guy in my life. Ang sakit naman na yung no connection na yan. Sa totoo lang, yung kontrata na yun ang pinakatangang ginawa ko sa totoo lang. Ha? Bakit? Nagsisisi ka bang nakilala mo ko? Grabe, ang sakit ah. O hindi naman sa ganun. It's just that it's a dumb idea just to get your attention. Sana pala niligawan muna kita. O kaya umamin na ako ng feelings ko sa'yo bago pa ang lahat. Teka, ano ba yung pinagsasabi mo ha? To be honest, Penny, I never forget yung pangako mo sa akin. I mean, yung pangako ko sa'yo ng mga bata pa tayo. Alam mo namang crush na crush kita dati pa, hindi ba? Even now, di na nga crush eh. Mahal na nga kita. Hoy, teka, wait. Wait ha. Grabe. Nag-i-info overload yung utak ko sa mga pinagsasabi mo eh. I'm sorry. Ayokong i-rush ang feelings ko sa'yo. I just want to explain my side. O siya. Okay, huwag muna tayo dyan, okay? Sagutin mo muna yung mga tanong ko sa'yo kanina. How did you know na ako yung batang kalaro mo? I swear, it's a pure coincidence nung una tayong magkita sa bar. But you get my attention. Kaya nakipag-close ako sa'yo hanggang sa I feel so familiar to you. Kaya I'm sorry for doing a secret background investigation to you. Pero dahil doon, nakumpirma ko na ikaw nga si Penny, yung matagal ko nang hinahanap. Bakit mo naman ako hinahanap? Siyempre, to fulfill my promise. Anong akala mo, nakalimutan na kita? Never, no. Never in my life na nakalimutan kita. Kahit na bigla na lang kayong nawala sa Baguio. O kahit nung umalis ka dahil sa ginawa ng kamag-anak ko sa'yo. To be honest, ako nakalimutan ko na. Naalala ko lang nang mabasa ko yung post mo. I never thought na gagawin mo pa rin yung mga pinangako mo na napapakasalan ako. We're too young to understand married life that time. Ouch, ang sakit ah. Grabe, halos ilang taon na yun, alaala ko pa yung mukha mo. Tapos ako... Umakto pa itong nasasaktan kaya napatawa si Penelope. I'm sorry. I really had a rough time kaya mas pinili ko na lang nakalimutan ng lahat. I know. Can I hug you? I really want to comfort you. Sorry wala ako sa tabi mo ng mga araw na yun. Si Penelope naman ang unang yumakap sa binata na ikinagulat nito. Thank you. Pero I'm okay na. Those events teach me how to stand alone and be brave. I became who I am because of that at hindi ako nagsisisi. Penelope, can I court you? Gusto ko magstay sa tabi mo. To help you, care you, and most of all, to love you. Let's start again. This time, hindi na dahil sa kontrata. Matapos ng pag-uusap nila ni Penelope at Colin ng araw na yun, gaya na napag-usapan na ipatuloy na sinusuyo ni Colin si Penelope. Pinaalam rin ng dalaga kung saan na siya namamalagi at nagtatrabaho, kaya halos ilang buwan na ring pabalik-balik ang binata sa trabaho ni Penelope. Ma'am Penny! My God! May pogi na nasa gate! Dahil sa araw-araw na paghatid sundo sa kanya ni Colin, halos lahat ng katrabaho nila ay kilala na ang binata. Naging center of attraction pa nga sila dahil nakilala nila si Colin nang makita ang balita sa TV noong mga nakaraan. Wow! Dasal reveal naman, Ma'am Penny! Saan makakakuha ng isang gaya niya? Hindi lang pogi mabait pa. Natawa na lamang si Penelope. Ewan ko rin Kung malaman ko, babalitaan ko kayo agad.
Hay nako, siguro niligtas mo yung mundo kaya ka binibiyayaan ngayon. Nagtawa na ng mga guro bago tuluyang magpaalam si Penelope at lumabas para kitain si Colin na tahimik na naghihintay sa court. Penny! Kitang-kita ang matamis na ngiti sa mga labi nito, making Penny's heart raced. Grabe talaga, kaya hindi na siya magtataka na bumibigay siya sa binatang ito. Desidido na siya. Penny! May good news pala ako sa'yo. Wow, ano yun? Super excited ka. Kasi naman, uuwi na si Mommy. Magaling na siya. At kahit papaano nakakausap na namin. And she really wants to see you. Ayayin sana kita sa bahay kasi, you know. Napakamot ulo si Colin. Baka kasi ayaw ni Penelope na bumalik sa bahay nila because of what happened. Ngumiti naman si Penelope. Colin, I told you. Okay lang ako. Let's go, wala naman na akong klase. Namiss ko rin naman si Miss Clarice. Need ko rin mag-sorry dahil hindi ko na siya naihatid nung umalis siya. Pumasok na sila sa kotse matapos mag-log in ni Penelope at magpaalam sa mga katrabaho. You know what? Mommy always asks kung nasaan ka, kahit nasa state ka. She really likes you. At kilala ka din ni Mommy as Penny na maingay na bata sa swing namin dati. Nagtawa na ng dalawa. Isa pa, hindi ko pala nasabi kay Mommy yung nangyari sa'yo. I don't have your permission for that and hindi rin naman ako yung victim. That's why I have no rights for that. Okay lang naman sa akin. But what if makasama yun kay Miss Clarice? Let's just take some time for that. No need to rush naman. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ni Colin. Sumalubong sa kanila si Clarice. Penny! Iha! You're here! Nagulat si Penny nang yakapin siya ni Clarice pero hindi siya umiwas dito sa halip. Niyakap niya ito pabalik. Magandang hapon po, Miss Clarice. Hep hep hep! Anong Ma'am Clarice ang pinagsasabi mo dyan? Call me Mom! Dali na! Magsasalita na siya na si Penelope nang pumagitna si Colin. Mom, pasok muna tayo. It's getting late at hindi pa nagdi-dinner si Penny. Ay, oo nga pala. Tara na, pasok na kayo dali. Pasensya na Penny ha, sobrang excited lang ako dahil ngayon ay makakausap na kita unlike dati. Masayang nagsalo-salo ang tatlo ng hapunan. Ang hapag ay puno ng saya. Kumusta po kayo Mom? I'm so glad na nasa mabuting kalagayan na po kayo ngayon. Napatingin si Colin sa dalaga. Iniisip na baka napapressure sa ina niya na tawaging itong mommy. Penny, you can keep calling her Miss Clarice. Ako na bahala magpaliwanag kay Mommy. Bulong ng binata sa dalaga pero nginitian lang siya nito. Hoy! Ano pinagbubulungan niyo dyan ha? Isalin niyo ako! Ikaw na bata ka talaga! Wala naman Mommy. I just say something private things. Private? Napataas kilay si Clarice. Pinapaalala niya lang po na may naiwan ako sa car kanina. Yun lang po. Napatango-tango na lamang si Clarice at di ata makapaniwala. Kala ko pa naman yung date ng kasal nyo na. Sabay na napaubo ang dalawa dahil sa sinabi ni Clarice. Hindi nila inaasahan ang tanong na ito. Mommy! Bakit? I'm just curious kung anong pinag-uusapan nyo. Speaking of kasal, kailan ba kayo magpapakasal? Mommy, di ba napag-usapan na natin to? Hindi napigilang mapasigaw ni Colin dahil sa sinabi ng ina. Pinaalam niya naman kasi sa ina ang status nila at nanililigawan pa lamang niya si Penelope. Nakabawi naman si Penelope. Don't worry po, we will talk about that sooner. Ha? Nagulat si Colin sa naging sagot ni Penelope kaya napaamang na lamang ito sa dalaga. Really? I think we will hear good news soon. Pero for now, mukhang kailangan niyo muna mag-usap dalawa. I'll excuse myself muna ha. Ngumiti naman si Penelope sa ina ni Colin. Matapos nito ay umalis na si Clarice. What sooner? Anong ibig mong sabihin? Hina naman oh, hindi na gets. Ano ba? Kasi nadali na. Tell me, anong ibig sabihin nun? I want to hear it from you. What I mean is that I accept you na. You can be my boyfriend na maybe sooner husband. Talaga ba? Once you said na sinabi mo na yan, no take backs ha? Ngumiti naman si Penelope at tumango. Mabilis naman siyang niyakap ni Penelope. You will not regret your choices. I will make you the happiest woman in the world. Promise.
and I will always take care of you, protect you, and love you with all my heart. To be honest, I also love you. After we lived together for almost so many months, you really treat me so well to the point na hindi ko na napigilan ng sarili ko na ma-fall sa'yo. Thank you for finding me and fulfilling your promises and for courting me. And also, I love you too, Colin. Matamis na ngumiti ang dalawa sa isa't isa at unti-unting lumapit ang mukha sa isa't isa. They shared a long, sweet, and passionate kiss kung saan sinelyuhan ng dalawa ang kanilang walang hanggang pag-iibigan. At sa huli, sa haba-haba man ng prosesyon, sa damba na rin ang uwi nila Penelope at Colin. Mr. Colin Javier, do you solemnly swear to take this beautiful bride, Miss Penelope Malvar, as your lawfully and lovely wife? I do, Father. Miss Penelope Malvar, do you solemnly swear to take Mr. Colin Javier as your lawfully and strong husband, who will protect you and the family you will build with him? I do, Father. The couple shared a sweet, deep, and full of love kisses, marking the opening of their new journey as husband and wife. Mr. Colin Javier and Mrs. Penelope Malvar Javier is signing out. Marapat tayong matuto na huwag manghusga ng tao basta-basta dahil lamang sa kanilang trabaho, antas sa buhay o maski panlabas na itsura. Matuto dapat tayong magbigay galang at pantay na magandang pagtrato sa kahit sino sa mundo. At gaya ni Penelope, sana ay matuto tayong magpatawad para sa mga nagkasala sa atin, hindi dahil sa konsensya nila, kundi para na rin sa pansariling kapakanan at peace of mind. Forgiving people is not only for them but also for us to let things go and give ourselves peace and calmness. And lastly, like Colin, marapat lamang na tayo ay may isang salita. Promise is a promise at ang isang pangako ay buong-buo ng pagtitiwala na hindi natin dapat sirain. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, maraming salamat!